The dear fainted for the waters of my soul, longing after thee. You alone are my heart's desire when I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire when I long to worship thee. You're my friend, my friend, then you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire when I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire when I long to worship you. Long to worship you. Long to worship you. Perfect ako sa exam. Sigo na masarap. Hindi hahapon. Awitin natin na hindi na nagkulang sa susunod na. Ito na ako pa my life. I choose 99.9% germ kill. Other days, moisturize feel. Now, choose Revolt. Waiting po natin ang Lord ay Choose 2-in-1. Upgrade to Safe Rocks with more mouthwash. Choose Easy. Easy. Butin sa budget. Easy. Laga sa paisa mo.
lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Seek for your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. This is we possess everything. That's what we give to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Seek for your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. You seek for your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Sila mo mga okay. Sige. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich
because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Ano po ang opening prayer? Pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang hapon sa oras. Amen. Bago tayo dumako sa patotoo o bibigay ng espesyal na awitin sa ating Panginoon, ay magbigay muna tayo ng panalangin sa ating Panginoon. Welcome natin ang presensya ng ating Panginoon sa Kristo. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa mga oras na ito. Kami po ay muli ninyong may tamang lambot at sarap ng tusino. sa sambahan na ito, Panginoon, upang ikaw po ay aming purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lord God, ay ikaw po ang magpatuloy na magbigay ng malinaw na pagkaunawa sa bawat isang naririto, Panginoon. Sapagkat ako'y naniniwala, Lord, na walang imposible sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam kung ano ang nilalaman ng aming puso't isipan. Amen, Lord. Salamat dakilang Diyos, sapagkat ako rin po ay naniniwala sa iyong banal salita na bago pa sa tagasalibutan, kami po ay nasa isang una. Amen. Ikaw po ang siyang pumili sa amin, hindi po kami, Panginoon, pumili sa iyo. Sapagkat ikaw nakakaalam kung sino-sino ang para sa iyo, Panginoon. Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon, kaya sa iyo lamang namin ibibigay ang aming presensya, ang aming lakas, ang aming pananampalataya, na ikaw ang bukod tanging Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Ikaw din ang Diyos na nagpo-provide, nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. Ano mang sakit, karamdaman, Panginoon, ikaw rin, Panginoon, ang maggagamot. Amen. Dakilang Diyos, ano mang sakit, karamdaman, sa natural, spiritual na aspekto na meron ng bawat isa, gamutin niyo po, Panginoon, sa mga oras na ito. Amen. I declare in the name of the Lord Jesus Christ, Lord, gamutin niyo po ang anumang sakit, karamdaman, bawat isa. Amen. At sa mga oras na ito, Panginoon, ako naniniwala
na pinagkaloob mo na ang aming kailingan. Ang Amen. bawat isa ay magaling na. Amen. Lord God, sa mga oras din ito, Panginoon, ay patuloy niyong gabayan, patnubayan ang lahat ng aming mamahal sa buhay. Amen. Ikaw din po, Panginoon, ang siyang magdala ng mga kaluluwa dito sa lugar na ito, Panginoon, sapagkat ikaw ang nakakaalam kung sino-sino ang para sa iyo. Amen. Dakilang Diyos, supply all our needs, Lord God. Patuloy niyo rin po pagpalain ang pamilya ng aking kapatid sa pananampalataya, si Pastor Lorraine, Panginoon, ganun din po ang aking pamilya. Patuloy niyo po kaming ingatan, ilayo sa sakit karamdaman. Patuloy niyo po kami, Panginoon, na patatagin sa aming pananampalataya. Yes, Lord Jesus. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maggabay sa amin, anong dapat namin gawin, kung ano ang dapat namin ituro sa mga taong maniniwala sa iyong salita, Panginoon. Amen. Sapagkat ako'y naniniwala, Lord, na iyong salita ang siyang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Patuloy kami naniniwala, Lord, na ikaw ang Panginoon ng Panginoon. Ikaw ang hari ng mga hari. Panginoon, kami naniniwala na ito na ang huling panahon. Wala nang ibang panahon. At ako'y naniniwala, Panginoon, na kami po ay iyong sasalubungin sa lampaab. At mayroong naghihintay sa amin, Panginoon, na isang lugar, na isang pagtitipon, pagsasalo sa iyong kaharian. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya, pagpapala, sa natural spiritual respeto, Panginoon. Kami po ay patuloy ang ililingkod sa iyo na walang pag-alinlangan. Mangaral na iyong salita para maitanim sa puso at isipan ng mga tao nakakapakinig, sapagkat tunay kang dakila, Panginoon. Tanging ikaw lamang ang aming paniniwalaan, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, at ang magbibigay patotoo at awitin panlangit sa iyo, Panginoon, ay ikaw na po, Panginoon, ang siyang magbigay sa kanila ng pagpapala. At sa gagamitin niyo, Panginoon, na yung tagapagsalita sa oras na ito, ilagay niyo po siya sa iyong likuran. Ang iyong salita, nawa ang mamutawi sa iyong bibig, namumula sa kanyang puso. Naway may tanim sa puso at isipan ng bawat tagapakinig na naririto, Panginoon, at maging sa labas, Panginoon, ng sino mang mapakinggan, Panginoon, ng tinig, ng iyong tinig, Panginoon, naway lumambot ang kanyang puso, mabuksan ang kanyang isipan na magbalik loob sa iyo, Panginoon. Once again, Lord, sa iyo ang papuri at pasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoon sa Kristo, naming Diyos at tagapagligtas. Lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Purihin siya. Praise the Lord. At sino sa inyo ang bibigay patotoo ay malayang pumunta sa harapan. Praise the Lord. Meron bang magbibigay patotoo? Okay, si Sister Jennifer. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Shalom, Rai. Amen. Una sa lahat, nais ko pasalamatan ng Panginoon sa pag-iingat sa amin sa daan. Thank you, Lord, na iningatan mo kami sa anumang kapahamakan at pangalan. Amen. Thank you, Lord, sa mensahe na sa huling kapanahonan na siya nagbibigay kalakasan sa amin sa araw-araw at higit sa lahat sa pagpili mo, Panginoon, sa amin, Lord. Amen. Bilang bride mo. Thank you, Lord. Bilang pasasalamat na espesyal na mag-alam na gamitin na hindi ka nagkulang. Glory. Salamat, Panginoon, sa pagkalingan at sa kagalingan na pinagkaloob mo sa aming Panginoon at sa buong linggo na ikaw lagi ang aming kasama sa araw-araw. Thank you, Yes. Lord.
Yan. Kakalinis lang ng kotse. Pero pabalik-balik ang mabahong amoy. Hindi naman pwedeng araw-arawin ng lisan. I-clip ang Ambicure para silang freshness. Fights odors para sa pangmatagalang freshness in between car washes. Hindi naman nakapantay. Ito. Okay na. Pero di pa kuhaan ka sa pagkakas. Tama. Ako, kahit ikaw ang buhay ko, kahit ako'y nangangampang, ikaw ang kasama, ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Pag-ibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang. Kahit kailan biyaya mo sa akin laging daan. Pag-ibig mo sa akin, inibig mo ako noon pa man. Inoong nagilat ang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Nang pinipili ang puso
Di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ko noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Glory to God. Praise the Lord. At tunay na ang Diyos, mga kapatid, ay hindi nagkulang sa bawat isa sa atin. Amen. Lalong-lalo na sa kanyang mga inirang, sa kanyang mga pinili, ay hindi nagkulang ang ating Panginoon. Diba? Napakapalad po natin, napakaganda ng awitin na binigay ng ating sister, no? At sa totoo lang, mga kapatid, ang mga bawat patutuo ng bawat isa sa atin ay nagsisilbi rin na kalakasan ng bawat isa. At ang awitin din, mga kapatid, na inihandog ng ating kapatid sa pananampalataya ay isa ring inspirasyon sa bawat isa sa atin. Kahit may mga problema tayo suliranin sa buhay, ay sa pamamagitan ng mga espesyal na awitin, ay nakakawala din ng mga stress sa ating buhay, di ba? Amen. At ito ang kagandahan sa ating mga naglilingkod sa ating Panginoon. Kasi ang mga anumang mga problema sa buhay, suliranin, kapag ikaw ay nagsisimba linggo-linggo, nakakausap mo, nakatipiling mo ang ating Panginoon, lahat ng mga problema ay nawawala. Amen. Kaya kung hindi ka nagsisimba, ay sigurado lahat ng problema sa buhay ay naririyan sa iyo. Pero pag ikaw ay nagsimba, 100%, ang Diyos ay aalisin yan sa iyo. Amen. Amen? At sino pa po ba ang magbibigay ng special awakening para sa ating Panginoon? Kung wala na, at dadako na tayo sa salita ng ating Panginoon. At ibibigay ko na ang oras at panahon sa ating kapatid na si Pastor Norville. Siya, mga kapatid, ang magbibigay ng mensahe sa bawat isa sa atin. At palakpakan natin ating Panginoon. Welcome, Pastor Norville. Praise the Lord. Amen. Lord, sa muli ay nakaka-bless na tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod. Amen. Hindi hadlang mga nagdadaanan na habang hindi pa matatapos yung paglalakbay natin, malapit na eh. Amen. Palapit na. Praise the Lord. Won't be long. Hindi na gaano pa man tayo pahirapan dito sa estranghero paglalakbay natin. Stranger tayo dito. Right. Pero yung kadakilaan ng Panginoon sa buhay natin, yun yung nagbibigay sa atin ng sapat na lakas yan. Tama. Para pagdating ng takdang panahon, lahat ng naranasan natin, mapagkukwentuhan na lang natin. Bahagi ng kasaysayan ng earthly journey or ministry natin dito. Tama. So kagabi, galing kami sa dakong umaga ng aking sister wife. Yun yung setup namin doon. Usapan ni kapatid na Brother Diego, alternate. Kagabi kami nakapunta sa next
Saturday, siya nag-alok. Then, sa susunod na Sabado, para sabi ko nga, tuloy-tuloy, huwag nang pansinin kung ano man yung mga panggugulo, mga aasar dyan ng mga nasa kapalibutan, kapaligiran, dahil natural na yan. Hindi makapag-penetrate sa Satan sa labas. Penetrate sa sarili. Kaya yung pinagdadaanan nila doon mismo may misunderstanding sa loob. Pero yun ay bahagi ng sabi nga parang small drama yan ng buhay. Na yung ginagampanan natin na ganun yung kwento ay sometimes may misunderstanding, parang family affair na kapatid, minsan hindi nagkakaintindihan, may mga sigalot, pero sa isang banda, ang ending pa rin yan, di man mawawala yung pagiging isang pamilya. Tama. So ganun din tayo mga kapatid sa spiritual na kaligayan. Kaya nga napakabiyaya ng Panginoon. Maging sa panambahan, may mga pagkakataon na may mga kapatiran na hindi makadalo, may mga pagkakataon na may mga kapatiran pa rin na dumadalas na kahirapan, nagiging sagapan, pero ang salubin natin ay alam natin na tayo ay overcome. Ma-overcome natin ang lahat ng bagay ng yun sapagkat may nagtagumpay na. Tama. At yung nagtagumpay ng yun, at walang iba ang ating Panginoon, wala na tayong ibang gagawin kung i-claim lang yung victory. Tama. So, ganun din yung kagalakan nila na tayo ay nanggaling sa fellowship nakaraan at sila ay excited na makarating dahil yung testimony yung patotoo ng dalawang kapatid ni Brother Maki, Brother Diego, na muli ay nakabalik yung ganoong inspirasyon sa kanila na makadalo parati ng gawain at hindi lang sila. Ganon din yung heart desire natin na hindi tayo selfish. Kung sino pa yung gusto, sasama natin. Kaya yung naging pauna sa kanila sa Dakong Naga ay 2, sabi nga nila, hindi bababa sa 10. Kung kalooban ng Panginoon by month of May, di baka kung ganoon yung bilang, baka sumobra tayong lahat. Mga more or less 20 tayo. Konti man tayo, pag nag-ipon-ipon, marami rin. No, dahil it is about yung uniting time. Totoong uniting time. Yung pinagkakaisahan natin, yung pagpipiesta natin sa sariwang tatay. No, yung fresh na meat na kung saan yun yung kinakain bilang tipo tayo ng isang agila na hindi tayo kumakain ng bulok o kaya mga tira-tira kung hindi sariwa. Ayun naman ay yung sariwang pagkain galing sa langit, parati yung nakahain. Kaya hindi kagaya ng mga dati, pag uwian, naandun pa rin yung kagalakan. No? Yung sa mga nakalipas kasi pag uwian, sama ng lupa minsan yung Dala-dala. yung naging dala-dala. Kasi iba-iba yung nakikita, iba-iba yung motibo. Pero dito sa fellowship na nadadaluhan natin, sa ginagampanan natin ministry, totally ang Panginoon yung kumikilos. No, yung leading ng Panginoon sa bawat isa. Mayroon tayong kalayaan. Hindi tayo walang direktor na tao. Ang Panginoon talaga yung gumagalaw, kumikilos para sa lahat. Kaya maging sa mga pangangailangan, maging positibo lang tayo. Tayo naman ay taga-sunod lang. Hindi yung kalooban natin na our will, hindi yung kalooban ng ating Ama na nasa langit. Amen. Sa hapong ito, gusto kong mag-share ng tungkol sa
pinamagatan na yung the complete redemption of our three realms or three realms. Ano yung three realms na yun? Ito yung walang iba kundi yung body, spirit, and soul. Amen. So, buksan muna natin ang ating mga Bible, sa scripture ng Romans chapter 8, verse 22 and 23. Romans 8, 22 and 23. Sabi dito, verse 22, for we know the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. So, sa Tagalog, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. So, very clear, no? Hindi lang ito sa panahon ni Paul. Even in our time is ito yung reality. Still applicable. Na kung paano yung kalagayan na naranasan ni Paul, the nature itself testifying the whole creation is groaning. Bakit? Nagpapatutuo na may hinihintay pa. Na nasa patuloy pa rin na pag-ikot. Kung ano yung programa na dati na nag-disalign, yung kalooban ng Panginoon, ginagampanan natin, nakabalik tayo sa nais niyang maging umpisa. Kasi anything that has beginning, mayroon ending. So, ibabalik muna tayo doon sa umpisa, sa beginning, kung saan dapat maayos yun. Saan nagkaroon ng fallen condition after na yung permissive will. Dahil ito naman ay pinahintulutan ng Panginoon para mangyari sa ganang lahat ng kanyang kaisipan at katangian ay ma-display. No? So, sa ganung kalagayan na kapatid, kung tayo ibabalik, hindi sa kalagitnaan, hindi rin yung bandang dulo, kung hindi, the word redemption is to search all the way back at the beginning. So, ibabay back ngayon. Dahil kung makikita natin, walang ibang remedy. Kahirapan pa rin yung pinagdadaanan, sabi nga ni Paul, humihibik. Nagdaramdam na may kahirapan kasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroon mga pangunahing bunga ng Espiritu. Sa makatuwid bagay tayo na may nangagsisi-ibig din sa ating sarili. Hindi excuse. Kung paano sinabi ni Paul, siya din ay nag-groan din. Ganon din naman tayo mga kapatid. Wala pa rin pinagbago. Even na ando na yung tinatawag na pangunahing bunga ng Espiritu, first fruit of the Spirit, pero hindi mo pa rin maikakaila na nasa flesh man ka pa rin. At hanggang naandito ka sa ganitong kalagayan, patuloy pa rin na may mararamdaman kang groaning. Sabi dito, nagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukup na dili bat ang pagtubos ng ating katawan. So malinaw na until now we are waiting for the adoption or the redemption of our body. Sabi ni Anya, tayo ay tinubos na ng Panginoon. Yes, mga kapatid. Pero sa pagtalakay natin,
mas lalong lumilinaw. Na kapag sinabi natin yung triune being natin ay hindi instant click na bumalik tayo sa pinakang dapat natin maging kalagayan to begin with. Kaya ang programa ng Panginoon na nawala nung pumasok yung kasalanan, ano yung kabayaran ng kasalanan? The wages of sin is kamatayan. Lahat naging subject sa kamatayan. Hindi mo ito ngayon mapapasinungalingan, mapapamalian. Pag sinabi mong ikaw ay body change na and then something na wala man makikitang ebidensya sa iyo, yung kalagayan mo still tumatanda pa rin, Ruling pa rin. nakakalbo na kagaya ko, no? Nawawala na ng ngipin, hindi pa rin yung mga kapatid yung positive side na pinangako. Dahil in God's great gallery, ito ay parang nagsiserve lamang mga kapatid. Nagsiserve lamang na ito lang yung negative parts. And then, it will be developed. Dahil kung ito yung negative, may positive side na mas clearer. Aside from being maging klarado, ito din yung mga bagay na yung contrast between negative and positive. Kung paano dito yung nararanasan natin ay growing. Pagdating naman doon sa positive side ay glory. No? Kaya totally hindi natin matanggap yung mga ganung katuruan na may claim na we are already glorified body. Hindi body yung nag-glorify sa atin. Even mayroon na tayong tinatawag na earnest of our resurrection. Down payment. It is the down payment. Tama. No? So basahin natin dito sa quote. Sabi dito, now we have the earnest, our spirit groaning for the full adoption, but now we have the earnest of it. So yun lamang mga kapatid, isang bagay na advantage natin while the earth, everything is groaning, waiting for the complete adoption or redemption. Mga kapatid, may advantage tayo comparing sa iba. Bakit? Ano yung meron sa atin? We have the earnest. But now we have the earnest of it as we receive the Holy Spirit. So yun pala yung earnest natin. Though na mayroon kang earnest, you are still subject, literally, sa kamatayan pa rin. No? It is the earnest, mga kapatid, na tayo ay tinubos na, pero yung panlabas na kalagayan natin, nandun pa rin sa ganung sitwasyon. Sabi nito, it is the earnest of our complete adoption or complete salvation. We are waiting for the fullness of adoption. Pag sinabing fullness, ibig sabihin may stages yan. So yung stages natin, dumaan muna tayo sa processing, yung proseso. Nung tayo ay na-born again, tayo ay nagkaroon ng sinasabi natin na yun yung expression ng redemption. Sa spiritual na kalagayan, tayo ay naipanumbalik na. Tama. Madalas natin sinasabi na tayo ay glorified na. Pero applicable only in spiritual standpoint. Tama. Hindi itong body na ito. Kung hindi ang glorified sa atin is yung something na tinatawag natin innermost. Yun yung nasa magandang kalagayan na bakit ito yung sealed sa atin. Silyado na. Tama. Ano yung word na seal? Pag sinabing sealed means ownership. Tama. Pag-aari. Pag-aari tayo eh. Until the day, kaya nga grieve not the Holy Spirit, wherefore we are sealed. Tama. Until the day of our redemption. Tama. So, gaano pa man yung pagta-travel natin, ano pa man yung mga encounters natin, since we are already sealed, wala na. Ang selyo na yon, hindi na po pwedeng
masira Tama. Silyado. hanggang sa kanyang totally destination. Tama. No? So, yun yung redemption natin. Pero after na tayo ay na-redeem, hindi nagtatapos doon. Nalaman natin na naging two-fold being din tayo. No? Natalakay natin sa ibang pagkakataon na tayo pala, when the Holy Spirit comes upon us, quickly we become a two-fold being. Advantage na naman yun. Compare doon sa iba na wala silang ganoon. Bakit? It depends upon the seed. Sabi nga, yun yung totoong born again. Pag sinabing born again, may two-fold being yan. Ano yung two-fold being? One, isang bagay, ikaw ay heavenly. May representation ka came from heaven. Tama. And that representation, sabi nga, pag sinabing heavenly representation, that is the part na eternal. Born of above eh. Yes. Galing sa ating Panginoon yun. Right. So yun eternal na bahagi. And one is heavenly and earthly. Earthly. And that part is sabi ni Paul na nag-grown pa rin eh. Kasi yung earthly, we have still 5 senses to Tama. contact earthly things. Ano yun? Mayroon tayong seeing. Ano yung nakikita ng mga mata natin? Literally, yung mga bagay na temporal things pa rin. Tama. Pero may spiritual eye din tayo na nakakonect doon sa mga bagay na sabi nga, quickly we are associated with the unseen things. Ano yun? By faith. Sa pamamagitan ng faith, mga bagay din yun na nakikita din natin. Tama. Hindi sa pamamagitan ng literal na mata. Tama. Ano yung faith? Faith is the essence or substance ng mga bagay na hindi nakikita. Nakikita. Pero ito ay inaasa mo. Tama. Sa madaling sabi, it is a revelation. Tama. No, mayroon pa rin tayong another sense, no? Seeing, smelling, mayroon pa rin tayong pandanggam. Kaya, since mayroon pa rin tayong ganong 5 senses, pandamdam, pangdinig, panlasa, still, that is the evidence na tayo ay still human pa rin. May Tama. human na kalagayan pa rin tayo, tao. Tama. No? So, yun yung pagkakaiba, tao, pero sa loob, Diyos. Two-fold being talaga. Dalawa. May outer man and inner man. Yung outer came from heaven. Yung inner. Tama. Heavenly. And the outer is earthly. Tama. So, yun yung advantage natin. Those people lang na may new birth experience. Kasi kung wala kang ganung kalagayan, parang so-called born again, kuwan ka lang. Parang nagki-claim ka lang na ako anya born again, ako anya nag-church, dumadalo sa isang ganito, pero Organisasyon. ang realidad, hindi ka totally born again. Hindi ka na new birth. Bakit? Pag ang totoong believer ay na new birth, ganoon yung ganap na kalagayan. Pero, hindi naman ito yung pangangatwira na minsan natin na pag-usapan na yung word na pero, hindi pagbabaluktot na. Pero means, kumbaga, may mga ibang bagay pang kinukonsider, no? Sabi dito, we are waiting for the fullness adoption. This will take place when? Kailan ba magaganap yung fullness adoption na yun? Nalaman natin na yung earnest natin sa pamamagitan ng Holy Spirit in us, which is the eternal part of God. Amen. The Zoe, yung quickening power, maraming term dyan na ina-apply, pero walang iba kung hindi yun yung pinakang presence of God na nasa atin. Naandyan yung presence of God, kaya sa pamamagitan ng presensya, sabi nga, yung Mount Sinai bilang isang natural na bundok, pero nung naandun yung
presensya ng Panginoon, Shekinah glory, yun ay naging banal na bundok. What more pa ngayon yung living word, Tama. no? Yun, bundok lang eh. Walang banal. buhay. Pero dahil binabaan na andun yung Shekinah glory, naging banal. What more yung presence ng Panginoon na nasa Niluklukan. katawan ng nobya. No? So dito, sabi dito, this will take place when yung katanungan at the first resurrection. Pag sinabi kasing first resurrection, mga kapatid, ito yung tinatawag natin body change. No? So part ngayon ito ng sinasabi nating complete redemption ng ating trillions. Una, ni-redeem tayo na na-receive natin yung tinatawag na earnest, then afterwards nagkaroon ng transformation. Anong pagta-transform ng ginawa natin? If the spirit that raised up Jesus Christ from the dead dwells in you, He will also weaken your mortal body. Right. No? So, bagamat nag-grown yung mortal body mo, pero weakened yan, mga kapatid. The word weakened means nagkaroon niya ng buhay. Kaya nga yung quickening power na naandyan, yun yung nagbibigay buhay sa kanya. Hindi na yung flesh and blood. Kung hindi nagiging subject into the spirit. Yun yung kalagayan natin na it throws all into the subjection sa ating Panginoon. Kaya nga, dati tayo ay may tinatawag na carnal body, puro carnality yung gusto nito. Pero nung tayo ay naging born again, hindi na ganoon. Since nakwiki na ito, nililimit ng Panginoon yan. Sabi nga, yung tulos, it is already applicable na sa ganitong kalagayan, the law of life is eternal. Pag sinabing tulos, ano yung law of life? The law of life is eternal. Yun yung bagay na nasa loob natin. It's either to accept or to reject. Pero sa atin, walang rejection. It is only yung tinatawag na faith. So ngayon naman, ano yung law of flesh? Pag sinabing law of flesh, sinold yan sa carnal, pero ngayon hindi na. Ikinigi na ngayon yan, may control power na nagko-control dito sa flesh. Instead na maglaboy tayo pag Sunday, imbis na gampanan natin yung mga bagay na sinasabi nga natin bilang tao, Mga makamundo. Mga makamundong bagay, maging abala, hindi na. Bakit? Nililiteral din natin yung kung ano man yung mga bagay na ginagampanan natin sa Panginoon, hindi lang spiritual. Kung mayroon tayong Sabat, kapahingahan, eternal Sabat, mayroon din yan, literal na Sabat. So sa kasalukuyan, wala tayong ibang Sabat kung hindi sa presensya ng Panginoon. No? Without the presence of God, yun yung nagkakaroon yung tao, kagaya nga ng sinasabi natin na marami yung nakapag-misunderstood ng kaligtasan. Bakit? Sometimes, kagaya ng mga suicide, parang sa kanila it is a mortal sin. Pero ang pinakang mortal sin, mga kapatid, ay sa isang banda kasi, hindi justify yung bagay na ganoon. Kung hindi, ang tanong ba, may nakapatay na na maliligtas? Sa isang banda parang ang anya yung nakapag-commit ng labag sa tinatawag na 10 commandments sa panahon ni Moses, walang kaligtasan under the law. Pero nung dumating yung biyaya ng Panginoon, walang ibang kaligtasan kung hindi ang Panginoon. At nung dumating sa eksena ang Panginoon, hindi niya sinalansan yung batas. Tinupad niya, pero sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa ating Panginoon, hindi ka na sinner. You become a brand new creation. So hindi ka na yung dati na kung yung dati
Sabi nga, sinner ka, may bisyo niya si ganito, at mahilig niya sa mga bagay na Mr. and Mrs., ano pa, lasinggero, kung ano-ano mga bisyo na nauukol sa mga karnal na tinatawag. Pero nung natanggap mo si Christ, though hindi yun yung major, pero the works will follow pa rin. Tama. Bakit mga kapatid? Naandun tayo sa part na yung control tower natin, yung nag-lead na ngayon sa atin. Pero hindi natin ginagawa yung mga bagay ng yun sa sariling atin lang. Sa ganang self-righteousness na tinatawag. So sa madaling sabi, ang evidence mga kapatid ay ito, i-accept mo lang ang ating Panginoon. Ang pinakang kailangan is Christ alone. Hindi Christ plus. Ang iba, hindi anya Brad, pag naging born again ka, kailangan hindi mo gampanin yun. Gampanin ng Panginoon yun sa buhay natin. Dahil it is not me. Sabi nga, yung mga bagay na ginagawa natin ay hindi gawain natin yun. Ang Diyos na yung gagawa. It is not me that doeth the work. It is the Father that dwelleth in me. So ang Diyos na. So ang gino-glorify natin, Diyos na nasa buhay natin. No? And then yung ganoong kalagayan mga kapatid, kung hindi man mag-manifest sa ganitong sitwasyon, may mga tao na mahihina, sabi nga, still may bahagi pa rin sa kanila na may grace pa rin ang Panginoon. Bakit? May second resurrection. Tama. No? So, mapalad lang yung mga tao na kabilang sa unang pagkabuhay na muli. Tama. Blessed is the man na mayroong bahagi o bahagi ng first resurrection. Tama. Sino yun? Yung mana will not impute sin. Hindi binibilangan ng kasalanan. Bakit? Wala nang kasalanan. Romans 4:8. No? Ano yung kasalanan? Unbelief. At ang bride of Christ ay walang unbelief. Tama. So hindi basihan pa rin yun mga kapatid. As long as hindi mo tinanggihan yung word. Kaya nga may mga pagkakataon questionable yung buhay ng tao. No? Questionable yung buhay ng tao. Bakit? Walang magandang bagay pag walang new birth. Yan ang totoo. Ang magandang bagay lang sa buhay ng tao kapag may Kristo. Tama. Yun lang ang maganda na bagay sa sa tao. yes. So sabi dito, this will take place when at the first resurrection. That's when our bodies will be changed from these vile creatures that we are and will have a body like His own glorious body. So yun yung main thing, which is the promise of God, na sa first resurrection, yung vile body na ganito ay papalitan. Sabi nga natin, nagkaroon ng niredeem na tayo ng Panginoon at yung subject na niredeem ay never na yan. Kung ikaw ay tinubos na sa pawn shop, hindi ka na babalik sa pawn shop. Dahil yung redemption ay nagkaroon lang ng isang atonement. Isa lang eh. No? So, yung katubusan ng iyon, wala nang ihahain pa. Wala nang second atonement. Wala na. Tapos na. So, it's already done. Kaya nga, hindi yung tinatawag na mercy seat. Pero hindi ibig sabihin na wala nang mercy seat, no? Si Kristo yun. Yung 2,000 years ago na Christ. Tama. Wala na siya. Hindi na siya yung expected pa rin ng tao. Yung interpretation pa rin na until now, he is still lamb. Kasi pag gano'n yung iniisip mo na lamb pa rin siya, baka isipin mo parang hanggang ngayon baby pa rin yung Jesus na Messiah na pinadala. Eh hindi na. Kaya nung iwanan niya yung tinatawag na mercy seat, saan siya pumunta? And another seat. At walang ibang seat ng yun, no? Kumbaga yung unang trono niya
Throne of God sa Yung heaven. first throne of God is in heaven, and then yung second throne of God, yun yung mercy seat in plain view, si Jesus Christ yun. Tama. He lived the mediatorial works. Bakit? Kagabi binasa natin yung quote doon sa Naga na nagkaroon ng continuation yun. Tama. So, iniwanan niya yun, pero may nagpatuloy. Tama. He did not complete all his works. Tama. May unfinished business pala, mga kapatid. Mm. At yung nagpapatuloy ng bahagi na hindi natapos ng Panginoon ay walang iba kung hindi yung bride of Christ. Amen. So, meron pa bang mercy? Meron pa. Bakit wala pa yung first John resurrection? 14:20. No. Until the day na hindi pa ito nababalik change, meron pa rin yung mediatorial works. Pero yung nag-mediate na ngayon ay ibang kalagayan na. He changes. He changed his mask. Tama. Kaya nga, In morte. akala mo, lamb pa rin. Hindi na. Lion. Pag sinabi kasing lion, kingship na eh. Mm. Ibig sabihin ng kingship, mayroon ng dominion. Mm. Saan na ngayon siya? May pinaghaharian na siya, nagre-reign na siya eh. Tama. Akala nila na tapos na yung second coming dahil siya ay already king na, hindi, mga kapatid. Yun yung third full manifestation na kung saan nagkaroon na siya ng pakikipag-isa doon sa kanyang lobya. Siya ay nasa luklukan na ng walang iba kundi yung heart of every believer. Yun ngayon yung tinatawag na Shekinah glory, nasa heart of every believer na. Tama. So kung yun yung kalagayan ng Panginoon, yun yung mercy seat sa Amen. sa ating panahon. Kaya nga ang pinakang huling bagay na bago ibuhos ng Panginoon ang kanyang kagalitan ay pinakang bride of Christ muna. Aalisin niya muna. Dahil habang naandito pa, yun yung mercy ng Panginoon. Bakit? Hindi niya po pwedeng saktan yung sarili niya, yung katawan niya. Sabi dito, magkakaroon pala tayo ng glorious body like His own, kagaya ng ating Panginoon. For we shall see Him as He is, and we will be like Him. When He appears, we appear in His likeness. Pag siya ay talagang literally nagpakita na, ito ay sa first resurrection, ay magiging kagaya niya tayo. Tama. We will have a body like His own glorified body, and all the trials and struggles of life will fade off. So, mga kapatid, malinaw pa. May trials, Pagsusubok. struggles eh. Habang wala pa yung kakumplituhan nito, hindi pa nagiging glorified body, Wala pang body change. naandun pa rin yung trials. Tama. And then, will fade into a little mist and blow away to never be no more. In this earthly sabi dito, in this earthly tabernacles which we now grown in, we're waiting for that earnest for the salvation pulling in its fullness to come. But now, in this tabernacle of clay, we have something that tells us that we have raised up so far. Ganun pa man, kahit tayo ay naandito sa earthly tabernacle or clay na tabernakulong ito, may isang bagay na nagsasabi sa atin na tayo ay ini-raise up na. Amen. Yun yung sinasabi natin, we are already resurrected. No? Dahil sa earnest na tinatawag natin, earnest of our resurrection. It's the little down payment that's hold it.
It's the earnest. Now, when we love the things of the world, once we sin and went about doing things of the world and cared not for God, we were alienated from Him. Without God, without Christ in the world. Now, God sent His Holy Spirit. And through that, we are lifted up from those things. Now, we have the earnest that we now pass from death unto life. So, ganun mga kapatid, tayo ay lumipat na from death unto life. Kaya, sabi nga sa Thessalonians, the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So yun yung napaka-inam na yun yung assurance. Amen. No? May kuha na tayo, eternal assurance. Ay. Yung eternal security natin na it's already been preserved na ng ating Panginoon Amen. until sa pagdating ng ating Panginoon. Sa Romans 6:7-10, for he that is dead is freed from sin. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Kung paano ikiniklaim natin, alam natin being part ni Kristo, kung paano siya ay namatay tayo kasama niya. Amen. At nung siya ay nabuhay, ganun din tayo, muli tayong nabuhay. Knowing that Christ, being raised from the dead, died no more. Kaya wala nang kapangyarihan yung kamatayan sa atin. Kaya sa totoo lang, walang Kristiyano, walang anak ng Diyos na babae at lalaki na namamatay. Kung hindi, yun ay sabi nga, kapag napinis contract na, namamahinga lang. Bakit? Wala nang kapangyarihan yung kamatayan sa atin. Knowing that Christ being raised from the dead, died no more, death hath no more dominion over Him. So wala nang kapamahalaan o pag-ahari yung kamatayan. For in that He died unto sin once, but in that He lived unto God. Kaya sa ganung kalagayan mga kapatid, namatay, nabuhay, at in-raise up na tayo ng ating Panginoon kasama niya, sabi hindi na tayo yung dati. Amen. Yung 2 Corinthians chapter 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Pag sinabing new, totally brand new. No? Hindi yung dating katauhan, dahil yung dating katauhan namatay na. Tama. Yung nabuhay, hindi yung dati. Kung hindi, ito yung bahagi na unexpressed. Ito yung bahagi na pinerbirth, na instead na ito yung mabuhay sa pamamagitan ng unang kapanganakan, ay ito ay na-interrupt. Ipinanganak ka ngayon sa pamamagitan ng sexual intercourse. Yun yung naging reproduction na ibinalik ngayon ng Panginoon, kaya may process na new birth. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are becoming new. Ano sabi ng prophet dito? You become a new person. Not just an old one patch up. No, hindi yung pinatches-patchesan, tinapal-tapalan. Hindi yung sa pamamagitan ng joining church or trying to turn a new page, but you are a complete brand new unit. Kompleto pa lang buo na ikaw ay isang bago. Bago na. Bagong nilalang. Brand new unit. God takes the old man. Inalis na. So magkaiba talaga yung old and new man. So malinaw. And burns him completely out.
Kung hindi lang siya inalis, kung hindi, sinunog pa. Ano yun? Yun yung old life na nasa iyo. At yung old life lang yun, yung lumang buhay, yung first union, naging produkto ka nun, sinunog na yon. God takes the old man and burns him completely out with the Holy Ghost and fire, and comes himself, sends down your representation. Yun ngayon yung tinatawag na no man can come to the Father Except, to me, or except my Father has drawn him. Amen. And all the Father has given me will come unto me. Right. So hindi po pwede na pipilitin mong lumapit sa Panginoon kung hindi ka naman galing sa Panginoon. tama. Yun lamang na galing sa Panginoon. Kaya kung sino yung may sinense daw na representation, those only yung babalik sa Panginoon. Bakit? Yun yung may bahagi na galing sa Panginoon. Tama. And therefore, kung ikaw ay may nagkaroon ka ng redemption, transformation, ikaw din ay magkakaroon ng tinatawag na translation. No? Sabi dito, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. So hindi talaga yung corruptible. Ano yung corruptible? Flesh and blood. Tama. Tsaka, yun yung sinasabi ngayon na hindi makakapagmana ng kaharian ng Panginoon. Amen. Kaya, behold, I show you a mystery. We shall not all asleep, but we shall all be changed. In this kind of body, this is not the body na pinangakuan na pupunta sa tinatawag natin na post-resurrection, na ira-rapture. Yung hiwaga na ito, mga kapatid, sa translation, yung mystery ng translation, yung by body na ito, the word that was in us will materialize a body. Hindi na siya yung flesh and blood, kung hindi yung flesh and bones na ang magpaparsate sa iyo yung word of Holy Spirit. Yun na ngayon yung glorified body na tinatawag. Kaya, hindi ho katanggap-tanggap na sasabihin natin, waiting is over. Maraming bagay pa rin tayong inaantay. Maraming bagay pa rin na isinasakatuparan ng Panginoon. All scripture must be fulfilled. Lahat ng kasulatan with harmony yan. Tama. Hindi po pwedeng magbanggaan. Lahat ng sinabi natin, kailangan bawat kasulatan ay maganap. Tama. Then it must be, mapupulpil lahat ng yan according sa tamang panahon. Tama. God's program pa rin. Tama. Kung ano yung programa ng Panginoon, God's season. sa tamang God's time. panahon, ay magaganap yan. Tama. Kaya pag sinabi na until now we are still growing, that is the reality. Hindi natin po pwedeng i-advance yung programa. Lord, we are already glorified. Glorified na ba yung ganitong kalagayan? Oh. So hindi pa, mga kapatid. Tayo Lubot ay pa ang balat. naghihintay pa. At yun yung tanging bagay na inaasam-asam ng bawat Mananampalataya. may binigay ng ating Panginoon. Tama. Na Amen. mapunta tayo sa ganoong kalagayan. At hindi na ako magpapakatagal. At salamat. God bless you all. Okay, praise the Lord. Salamat. Maraming salamat sa Norpin sa mensahe na namin napakinggan. Naway magsilbing kalakasan sa bawat isa. Ang salita ng ating Panginoon ay tunay na dakila, kapagbibigay ng buhay na walang hanggan, kapagbibigay ng inspirasyon, para po tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. At ito po ang isang kagalakan sa isang tunay na mananampalataya
na alam natin ang posisyon natin sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga, tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon sapagkat inaantay natin yung pangako ng ating Panginoon na pag-agaw. Yung pangako ng ating Panginoon na body change. Diba? Yun ang inaantay natin na magtupad, magkaroon ng katuparan, na mangyari po ang lahat ng yun. Kaya nga, until now, tama yung sabi natin kapatid na we are still groaning. Kasi, ang kalagayan natin mga kapatid ay nasa tinatawag na earthly tabernacle, nasa katawang panlupa pa rin. Ito yung ang babaguhin ng ating Panginoon. Kasi pag walang body change, amen, ay magiging sinungaling ating Panginoon. Kaya sabi ng scripture, let every man's word be a lie, but God's word be true. Yun ang ating pinanghahawakan. Pinaniwalaan natin ang bawat salita ng ating Panginoon. Kaya nga tayo nag-iingat mga kapatid. Diba? In the last day, maraming magsisilaw at lilitaw ang mga bulaang mga ngaral. So, malalaman natin yan kasi ang tunay na mga ngaral, mga kapatid, ay tinayo ng Diyos sa kapahiran. Pag may met sila according to one revelation. Kasi sa patong ito, sabi natin Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia. Even though maraming informasyon, pero there's only one revelation. So, maraming salamat. God bless. At palakpakan natin ating Panginoon. Mag-pray tayo na closing prayer. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga oras na ito, sa mensaheng aming napakinggan, naway may tanim sa puso at isipan ng bawat isa. Patuloy mo po, Panginoon, diligin ang mga bining narito sa amin, Panginoon. At lalo na sa bawat isang narito rin, Panginoon, ang bisita namin, Sister Risa, Panginoon, ay i-bless nyo rin po siya, Panginoon, ang kanyang pamilya, kanyang mga anak, na magpatuloy siya, Panginoon, sa kanyang paglilingkod. Ikaw unawa, Panginoon, ang siyang umipo ng kanyang puso. Palambutin niyo, Panginoon. Buksan mo kanyang isipan na magkaroon siya ng malinaw na pag-unawa sa iyong salita. Ikaw po, Panginoon, nakakaalam kung anong nilalaman ng puso at isipan ng bawat isa sa amin. At sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy niyo pong ingatan ng bawat isang narito na makauwi ang bawat isa sa sa tahanan ng matiwasay, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord, sa pag-uwi ng bawat isa sa amin. Lalo na aking kapatid na si Brother Norpin, Sister Risa, Panginoon, ang pamilya. At sa aming pagkain kakainin sa natural, Panginoon, ay i-bless niyo rin, Panginoon, na magsilbing kalakasan sa bawat isa sa amin. Panginoon, once again, maraming salamat. Sa iyo ang papuri at pasalamat sa dakilang pangalan, Panginoon Kristo, na aming Diyos at tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng amen. Palakpakan natin, Panginoon.